Magandang gabi mga kapatid. Ang ating pagbulay-bulayan ngayon ay tungkol sa sakit, sakit physical at spiritual. Kung ating babasahin mga kapatid sa aklat ni Isaias, Kapitulo 53, versikulo 5, ganitong sinasabi ng talata. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansa. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kita niyo mga kapatid. Ang unang nakaramdam ng sugat ay ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Kung ating iisipin, dahil mahal niya tayo para sa ating kagalingan, lahat ng mga parusang ito ay dinanas niya. Lahat ng sakit ng katawan ay dinanas niya dahil sa ating mga pagsalansang o kasalanan. Subalit ang tao mga kapatid, sadyang wala sa kanyang sarili ang mga pahirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sa tao mga kapatid kung minsan hindi niya iniisip kung paano siya makatulong sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pagsunod ng kanyang utos mga kapatid, malaking nagagawa sa ating Panginoon. Kung ating iisipin mga kapatid, parang binubunot natin yung pagkapako niya sa krus. Kung tayo'y maging matuwid lamang, matuwid sa pag-iisip at sa gawa. Kung tunay lang ang ating pananampalataya mga kapatid, paniniwala. Ang pananampalataya kasi mga kapatid, paniniwala. Kung naniniwala ang bawat isa sa atin na ang unang nagtaglay ng sugat ay ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating kagalingan. Subalit mga kapatid, hindi natin iniisip yung mga bagay na yun. Iniisip lang natin ang kaligayahan ng ating laman. Ayon naman sa aklat ng Santiago, mga kapatid, kung ating babasahin. Sabi naman ni Santiago, nagbata ba ang sino man sa inyo? Siya'y manalangin. Natutuwa ang sino man. Awitin niya ang mga pagpuri. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia at ipanalangin nila na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. So tandaan natin mga kapatid na malaki ang nagagawa ng mga matatanda sa iglesia. Ipatawag natin sila kung sino yung alam ninyo na matutuwid sa lugar ninyo, patawag ninyo. So tandaan natin mga kapatid na ang ating Panginoon ang unang nasugatan bago pa tayo. Siya ang nagbata sa mga sakit upang tayo ay gumaling. Saan tayo gumaling mga kapatid? Sa lahat ng parusa na dapat tayo ang tatanggap. Subalit siya ang tumanggap mga kapatid. Isipin natin yun. Wala siyang sakit, wala siyang kasalanan. Pero siya ang nanagot sa ating mga
kasalanan. Minsan nga, sa gastos, ayaw sagutin ng ating mga kapatid ko minsan, kapatid sa laman. Minsan, magbigay lang ng tulong, pinansyal. Ayaw, parang masama pa sa loob. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, buhay niya ang ibinaya. Nasugatan siya, nasaktan siya, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, yung makatulong lang sa kapwa natin, pinansyal, parang masama pang loob natin. Pag ikaw nang tinutulungan, yun ang masakit, mga kapatid, na bahagi. Dahil wala ka na rin magagawa. Kaya nga kung minsan pag na-hospital ka, sasabihin ng doktor sa'yo, lumapit ka sa Panginoong Diyos. Magdasal ka na mabuhay ka pa. Tandaan natin, mga kapatid, hindi biro ang may sakit. Tulungan natin sila. Kung sila ay nakaratay sa karamdaman, gawin natin. Tayo ang malakas. Huwag tayong magsawa manalangin kahit gabi na. Minsan, tinaiinisan pa natin yung may sakit. Minsan, pinagsasawaan pa natin yung may sakit. Tandaan natin, mga kapatid, na lahat tayo ay tatanda. Haharap sa Panginoong Diyos. Habang malakas ka at may kaya ka naman, tulungan mo ang iyong kapatid na may karamdaman. Hindi lang sa pinansyal, lalong-lalo na, idalangin natin na madali siyang gumaling. Lalo na yung mga malapit sa Panginoong Diyos, yung mga naglilingkod sa Panginoong Diyos, yun ang tawagin natin na idalangin sila upang madali silang gumaling para sa kanilang kagalingan. Katulad ni Jesucristo, siya ang unang nasugatan. Siya ang nagbata sa ating mga kasalanan. Tandaan natin, mga kapatid, para sa ating kagalingan. Ganon din sa aklat ni Santiago 13, patuloy hanggang 15. Tawagin natin ang mga matatanda sa iglesia. Idalangin ang mga taong o mga kapatid natin na may malubhang karamdaman. Malaki ang nagagawa ng taong matuwid para sa ikagagaling ng ating mga kapatid na may sakit. Kung ang mga manggagamot na wala nang magawa, bandang huli sasabihin, ipagpasa Diyos mo na lang. Totoo, mga kapatid, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Tulungan natin ang mga may karamdaman. Huwag nating, minsan pinagtatawanan pa natin. Minsan sasabihin natin, buti nga sa'yo. Huwag, mga kapatid. Dahil ang unang nakaramdam ng sakit ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagdusa para sa ating kagalingan. Kaya, mga kapatid, yung mga may karamdaman, anumang uri ng karamdaman niya, lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo. Sabihin natin lahat ng ating mga kasalanan upang tayo'y gumaling sa ating mga karamdaman. Huwag na tayong mahiya. Huwag na tayong maging ma-pride pa. Wala ka nang magagawa kasi mahina ka na. Ang dalangin mo na lang yung matulungan ka ng Panginoong Diyos. I-surrender mo na yung sarili. Karamihan sa ating mga kapatid, minsan
Ang taas ng pride natin. Ayaw natin, nahihiya tayo sa Panginoong Diyos eh. Kasi hindi nga kasi tayo nasanay na manalangin. Manalangin tayo, mga kapatid. Kung minsan pati yung may sakit, ayaw manalangin eh. Malaki ang nagagawa ng panalangin. Ang Panginoong Jesucristo nga, siya ang taong mahilig magdasal. Pupunta siya sa isang lugar na tahimik para manalangin sa Panginoong Diyos, sa Ama. Pero bakit tayo mga kapatid, mag-isa mo na lang sa kwarto, ayaw mo pang manalangin? Huwag na tayong magmalaki mga kapatid. Kailangan natin ang tulong ng Panginoong Diyos. Yan lamang ang masasabi ko sa mga sandali ito mga kapatid. Idalangin natin, lalo na yung mga may karamdaman na maluba sa mga sandaling ito mga kapatid. Sumunod kayo sa aking panalangin. Amang banal, Panginoon namin Diyos, minsan pa Ama, narito kami upang idalangin namin ang mga may malubhang karamdaman, ang mga may sakit pisikal at espiritual. Pagalingin mo po sana sila sa kanilang mga karamdaman sa lalong madaling panahon upang madaragdag pa ang mga magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, dinadalayan kong salamatan namin ang iyong buktong anak na si Kristo Jesus. Amen.